Hi, this is Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ang topic natin ngayon guys is about sa paano tayo magpa-COD or COP sa LBC online. Pero bago natin gawin to, kailangan mayroon tayong online account sa LBC. Kung wala pa kayong online account sa LBC, pwede nyo sundan yung video tutorial ko paano magpa-book online sa LBC for pick-up or drop-off. Itinuro ko dito kung paano tayo mag-sign up sa LBC online. Ano yung COD or COP sa LBC? Ano yung COD? Ang COD, cash on delivery. Ibig sabihin, saka lang babayaran ni client yung items na in-order niya sa'yo once na i-deliver na sa kanya yung items. Ano naman yung COP? Ito yung cash on pickup. Ibig sabihin, si client, babayaran na mismo yung items dun sa LBC branch once na pinick up na yung items na pinadala mo. Para makapag-set tayo ng COD or COP, ilagin ang ating account sa online LBC. Diyan sa browser mo, i-type mo ang lbconline.lbcexpress.com. Then, click mo yung sign in. And guys, so fill upan natin to, yung username mo o yung email address mo, then yung password. Then, sign in. So, dito guys, kailangan i-set natin yung dispersal option. So, click lang natin to. So, meron tayong dalawang pagpipilian dito, yung bank deposit sa yung branch collect. Kapag bank deposit, kailangan meron kang bank account. Kung wala naman bank account guys, pili natin tong branch collect. Yung branch collect, tayo mismo yung kukolekta dun sa payment na binayad ng client natin sa LBC branch. So, kung bank deposit naman, after na matanggap na ni LBC yung payment ng client natin, i-deposit na mismo dun sa bank account natin na binigay natin. So, para makapag-register tayo ng bank account, click lang natin tong add bank account. Then, select natin kung ano yung bangko na meron tayo. So, meron 5 dito guys. BDO, BPI, Metrobank, RCBC, then Union Bank. For example, BPI. So, enter natin yung pangalan natin, saka yung account number natin sa BPI. Then, click mo yung save. Once na save natin yun guys, lalabas siya dito. So, naka-default na siya as dispersal option. Then, after that, click mo yung save. Then, iset din natin yung address book. Click lang natin itong add address. Then, ilagay natin dito. For example, for pickup and drop off. Then, fill up natin to guys, yung information na kailangan natin. Then, after mo ma-fill upan to, click mo yung save address. Kapag naging successful yung pag-register natin ng address book, lalabas dito guys. Once na mayroon ka ng ganito, balik ka dito sa schedule now, click mo lang ito guys. Then, mayroon tayong pagpipilian dito, yung sa sending option, yung branch drop-off, saka yung rider pick-up. Sa branch drop-off, ang ibig sabihin nito, tayo mismo yung pupunta sa branch para dalhin yung items natin na ipapadala natin dun sa client natin. Kung rider pick-up naman guys, si LBC na mismo yung pupunta dun sa bahay ninyo para i-pick up yung items na ipapadala mo. Then dito sa receiving options, dalawa din yung pagpipila natin dito, yung branch pick-up saka yung home delivery. Kung halimbawa hindi available yung delivery dun sa lugar ninyo, so pwede mo i-select yung branch pick-up. Kung available naman yung delivery dun sa lugar nila, so piliin mo yung home delivery. So halimbawa sa akin, lagi kong pinipili guys yung rider pick-up. Then dito sa receiving option, pinipili ko lagi yung home delivery. Then, click lang natin yung next. Ayan, dito sa item name, pwede mong ilagay dyan kung ano yung ipapadala mo. For example, clothing, shoes. Ayan, so i-type mo lang yan guys. Then, dito sa item value, ang nilalagay ko dito yung minimum ng LBC. So, ang minimum nila is 500. Pag dagdagan kasi natin yan, for example, gawin natin na 4,000 or 3,000, may dadagdag na additional fee niya. Then, click lang natin itong use cash on delivery or COD. Tapos, pipili tayo kung ilang kilo yung ipapadala natin. So, kagaya ko, lagi kong pinipili yung 3 kilos. Then, dito sa, guys, kung saan natin ilalagay. So, pipili natin kung pounds ba or box. So, lagi kong pinipili yung box. Then, dito sa select pickup schedule, i-click lang natin itong pickup date. So, i-select natin kung ano yung date na pupuntahan ka ni LBC para kunin yung items na ipapadala mo. For example, gawin natin March 9.
Then dito sa pickup, receiver, and sender details. So dahil meron akong niregister na address doon, so gagamitin ko tong default address ko. Then sa receiver address and details, click lang natin to guys. So fill upan natin to, ilagay natin yung details ng receiver, yung tatanggap ng items na ipapadala natin. Ayan, so kung na-fill upan natin lahat guys, i-review natin kung tama para hindi magka-problema yung client natin na tatanggap dun sa items. Kapag okay naman na guys, click lang natin yung done, then click natin yung next. So dito guys, sa choose mode of payment, kung halimbawa ipapasagot natin yung charge ng LBC delivery, so select lang natin tong pass on service fee to consignee. Then halimbawa hindi naman niya nabayaran yung items, so doon na babayaran yung items once na natanggap na yung package or yung items. So click natin tong pass on items value to consignee. Yan, so na-check na natin. So pansinin nyo guys, idinagdag ni LBC yung bayad ng items saka yung charge ng LBC. Click lang natin tong I have read. Then I hereby declare that all information provided in this order is true and correct. So click lang natin ito guys. Then after that, click mo yung schedule now. So ganun lang kadali yung pag-set up ng COD or COP sa LBC Online. So I hope na nakatulong tong video tutorial ko guys sa inyo. Kung bago ka sa channel ko, click the subscribe button and the notification bell para ma-update tayo dun sa mga bagong video na i-upload ko. See you on next video. Bye bye and God bless.